ang ire-report nyo is 55 million. Yes, ma'am. We have that. Sabi nyo, ine-export sa Indonesia. So, yung ginagawa nyong hybrid seedlings, hindi nyo binibigay sa Filipino farmer, binebenta nyo sa private, tapos yung private na yun, ine-export sa Indonesia. Nako, yun pang masama. Kaya huwag nyo sabihin sa akin na hindi nyo alam yung hybridization. Matagal nyo nang ginagawa yan. Kurap. Kaya lang, hindi nyo binibigay sa small farmer, binibigay nyo sa, pinagbibili nyo sa private, at yung private, ine-export sa Indonesia. Kaya anong solusyon mo Nahuli dyan? ko yan eh. Kita nyo? So, anong solusyon mo dyan, madam? Di ba? Nahuli mo pala. So, anong solusyon mo dyan? Wala ka rin kwenta pag ganon. Di ba? Kita mo na pala na ginagawa ng kabalastugan yan eh. Instead, ang mga seedlings na yan para sa ating, para sa ating mga kabayan, para sa mga ating magsasaka. Pero binibinta pala at ina-export pabalik doon sa ibang bansa. Binibinta sa ibang bansa. So, anong reaksyon mo dyan? Anong solusyon mo? Hiring ng hiring ka lang. Nagyayabang lang. Papataas lang ng ihi. Pero wala naman palang napatunayan. Yun ang masakit dito sa ating mga congressman, senador. Napakagaling magsalita. Tila baga, ang talino, ang galing. Nagbubula ang bunga nga sa kaka-depend, kakasalita. Pero wala namang. Nakakalungkot eh. Yan, isa sa mga problema din minsan sa ating bansa, kaya hindi tayo ng asenso. Lalo na sa larangan ng Department of sa mga agrikultura sa atin. Dahil sa mga ganitong uri eh. Kita na nilang may mali, pero hala, tapos mag-hearing, ilalabas nila, nakita ko si ganito, may in-export kayo, alam nyo, hindi ko alam yan. Alam mo naman pala. Hindi mo ginawa ng aksyon. Para masawata, kinasuhan mo, dapat tinanggal mo na ang mga taong na yan. Bupol. Ang ganito, walang kwenta. Dito nakikita na walang kwenta-kwenta mga ganitong uri ng mga congressman minsan senador. So, panoorin natin itong mahaba-haba yung discussion talaga nila mga kaban. Kung paano mapatunayan natin na talagang bupol. Dapat talaga tanggalin. Hindi lang hanggang hearing. Hindi lang hanggang hearing itong ating mga senador. Lalo nito si Cynthia Villar na nakikita natin laging mainit yung ulo kapag dumating ang hearing ng ganitong uri. Lalo itong hearing nito may kaugnayan sa Department of Agriculture. Umiinit ang ulo at marami siyang issue nire-raise, alam niya na. Panoorin niyo ito at hindi kayo masusuka dito sa mga ganitong mga project na halos sa panahon pa ni Kupong-Kupong until now wala pa ring na-achieve, no? Halos 10% lamang. So, anong reaksyon? Anong solusyon ni Madam dito? Matakot-takot ang project, walang natatapos, puro 10%. Ano ba yan? Lukuhan ba yan? Di puro salita lang yan, walang ginagawa. Kaya pala ganito agriculture natin. Yung naka-brown function o hindi. Nakita mo ba yung listahan nila na ang dami-dami nila ng project, puro 10%? Bakit tayo gagawa ng tigte 10% na project? Di kahit kontian natin ang project pero matapos natin, di ba? Ano ba yung policy nyo dito? Sabi, hindi nyo daw sila nire-releasean. Actually, Madam Chair, nire-releasean po namin sila, kasama po sila sa mga agencies or GOCCs na comprehensively released po yung budget nila. Ng budget dito. Yun, kung nai-release. Bakit ganito to? 2018, puro 10%, 5%, 5 years ago. Yung implementation po kasi nasa sa kanila po yun. Kaya nga po, ang evaluation namin, tinitignan po namin yung utilization rate nila. And tinitignan din po namin kung... So, wala silang natatapos, puro sila simula. Pumapayag kayo ng ganyan. Ba't hindi nyo papatagal ang NIA pag ganyan? Ako magmamanage, tapos puro 10% to, 2018, after 5 years, patatanggal ko sila. Baliwala sila, wala pala silang natatapos eh. Madam Chair, ganito po kasi yan. Like, yung releases nila yearly, nai-spend naman ng NIA. Kaya lang, for example, yung isang project ay 900 million. I will ask her. 200 2018,
10%, 5% ang accomplishment to 2018. That was 5 years ago. At nire-reason nila, hindi nyo nire-release. Kaya daw hindi nila nagagawa. Kaya tinatanong ko sa inyo, meron bang ganon na in-identify mo for the year, hindi mo kayang i-release? Hindi ba kaya mo in-identify ganun lang? Kasi yun lang ang kaya mong i-release. Ba't nila inire-reason na hindi nyo nire-release? Totoo ba yun? Madam Chair, nire-release po namin agad yung, actually, ang release nga po namin, SARO at saka NCA na starting 2020. Kurap So, din tong meron na po DNR kasi. silang pang-obligate, meaning pwede na po nilang ikontrata yun, i-implement nila. Maaari pong yung 2018, ang nai-release lang namin ay SARO, na obligate na po nila yung payment, ano po siya kasi progress billing. Pero starting 2020 po kasi kung ano yung kanilang budget, inire-release na po namin yun ng buo. Ma'am, for example po, itong FY 2024, ang release nila is 100 million. Ang cost ng project is 900 million. Nakakatawa. Ginawang nakuha itong net na to. Naiinis ako. So, well, yung release nila, totoong nagre-release sila, ma'am, pero hindi the whole project, ma'am. Ako, common sense, hindi ilalagay sa budget nyo na walang pera. Kaya nga nililimit ang budget nyo, yun lang ang kaya. Oh. Tapos sasabihin nyo sa akin hindi kayo nire-releasean kaya hindi nyo nagagawa. Nire-release lang, but not the whole amount. 5 years, 10%? Bakit mo pa in-identify? Ang intindi ko po dun sa table po nila, yung total budget ng irrigation facility is 900 million. Every year po, nagre-release, progress billing nga yung sinasabi nga ni DBM, nagre-release ng 100, for example. Doon sa 100 po na nirelease ng year na yon, na-accomplish naman nila 100%. Pero as you... 2018 10%, 5% ang na-accomplish, 5 years, 5%. Ano Hindi ba ko yun? makala ko 100%. Madam Chair. Ako question, Hindi, pero 2018, 2018 daw kasi. 5%. Yung nirelease na... Paano mo na sinabi na gano'n, 2018, ito, 2018 to 2025, Madam Chair. Madam Chair. Ako, sinusuma ko lang, 2018 yung project, ang accomplishment mo 10%, meron pang 1%, may 6%, 2018 may 4%, may 1.9%. Ano ba yan? Bakit pa in-identify yan? Madam Chair, yung table... Sino may kasalanan, DBM o kayo? Madam Chair, yung po palang table na tinitignan ninyo, apologies po, hindi ko po kasi nakita yung table. Yan po kasi yung listahan ng kanilang mga projects. So ito talaga yung dahilan, no, mga kabanat, kaya hindi umaasinso yung agriculture sa ating bansa, no? Ito yung dahilan kaya walang improvement, no, yung ating mga magsasaka dahil sa mga ganitong ahensya na mga walang kwenta, no? Iwan ko lang kung bakit hindi kayang tanggalin ito ng ating dapat mga tong ganitong mga oring mga tao ginapalitan na yan sa serbisyo. Yung nakikita po ninyo is the implementation period. Meron po siya nakalagay na total estimated project cost, implementation period, tas date of start. Kahit panoorin yung mga paliwanag nila, wala talagang kwenta-kwenta Talagang ginawang hanap buhay itong kanilang mga posisyon. Kanilang hindi para tumutulungan itong ating mga magsasaka. Imagine mo gumagawa ng project 5 years na 18% lamang, no? Kumbaga sa loob ng panunungkulan ng isang pangulo ang ma-achieve niya lang 10%. So anong klaseng proyekto 'yan? Makikita mo talaga na kumuha lang ng budget, sinamsam, no? Kumuha lang ng budget sa pagkakalam kasi nila, kahit di nila tapusin yun, wala namang makukulong 'di ba? Kahit bilyon yung pondo diyan, samsamin nila ng kalahati, wala naman nakukulong. May nakita ba kayong mga kawatan dyan sa gobyerno nakukulong? Puro lang aligasyon puro aligasyon dito kinurap ni ganito, itong ahensya ito kurap, kaya ginano, pero hindi yan, wala namang napatunayan
Wala naman silang naipakulong kaya ganyan namimihasa. Tingnan mo ito. Oh? Kaya nagkawandang-wandang itong ang Department of Agriculture, itong ating mga magsasaka dahil sa mga ganito. No? Nagpatayo ng dam. 10% lamang sa loob ng 5 years bago hindi pa natapos. So, anong mapakinabangan dyan? So, ito isa wake up call sa mga senador at saka congressman kung paano nila ayusin ito. Pag ako lang talagang kung ako lang magkapangyarap, ubos lahat ng mga ito eh. Tapos yung allotment released. Ang nangyayari po dyan, while na-compute na po nila yung total estimated cost ng project at nailagay na po nila yung implementation period, ang nangyayari po, yung kanilang annual Allotment release is Opo. 444. Tapos, obligation incurred is 422. That's 1/3. But ang accomplishment, 10%. Kasi nga po, multi-year po yung implementation. Miskin na, 5 years, 10%. Kung multi-year, kung 5 years, kung 100 million, di dapat may 50% accomplishment na. 10%, kung ikaw after 5 years, 10% lang ang magagawa mo, ba't mo pa ginawa? Sinayang mo lang yung pera, wala namang Madam Chair, meron po akong solution na sinasabi sa kanila. Katulad nito, 2018. Oh. May Mga taong ito nag-implement lang ito, no? Na halimbawa mayroong nag-propose sa kanila, halimbawa ito, nagpagawa ng mga proyekto pero hindi naman talaga nila binisita eh. Ang mga ito parang nasa malamig lang na kwarto yan nakaupo nag-aantay nila ng report sa kanila at mayroong mga report, bali sabi hayaan mo na, hindi naman natin pera yan, no? So, isip nila siguro hayaan mo na dahil kahit sabihin natin yan sa Senado, magkaroon ng hearing, hindi naman tayo makukulong no? Iwaldas na lang natin yan kung saan magagamit. Parang ganun ang ginagawa ng mga taong ito. Tingnan mo sa katagal-tagal kaya ang Department of Agriculture at sa madaling sabi itong ating mga magsasaka, kasi magsasaka talaga ang pinakalundo nito, gumawa sila ng dam patubig kasi yan, irrigation to di ba? So sa habang panahon walang napakinabangan, gumastos ng malaking halaga, walang napakinabangan. So walang ambag itong mga ganitong mga ahensya talaga. 6%. Kasi ang gusto ko mangyari 5 years. may solution po ako dyan para mapabilis ang accomplishment natin. Kasi Kasi kung halimbawa, hindi nyo kaya na kayong bigyan doon, bakit mo pa in-identify? Mas maganda, konti na lang ang project, pero natapos after 5 years. Kasi kawawa naman yung beneficiary. ma'am, kaya natin. Kaya lang po ang sinasabi kasi nila, ganito po yan. Ang sinasabi nila sa amin lagi, kasi pag mag-release sila, for example, 1 billion yung project, ang release is 100 million. Ang pwede lang daw nilang bayaran is 100 million. Ang sinasabi ko po, teka muna ako, kasi may CBI yan ng buo. Kaya ang na 100 million lang yung Tanga ka pala bakit mo pinayaan na ganun pala yung paraan ng sistema. Hindi parang kumuha ka ng martilyo, pinukpok solo mo. Diba? Alam mo naman pala na hindi matapos yan kagad-agad. Sino makinabang dyan? Pakatanga. Pag ganito yung mga klase mga tao mo paliwanag. 1 billion. Pero after 5 years, dapat tapos mo na kalahati. ma'am, kaso nga, tigo 100 million ang release. So, talagang abutin ng... Kita mo, mga paliwanag, palusot niya. Mga itong mga tao dapat pinupukpok ng martilyo sa ulo Diba? Ako pukpukin ko to ng martilyo sa ulo. Kundi habatuhin ko yan ng Diba, kumakain ng plato si Bilyar, dapat batuhin niyo to ng plato. Ganito, alam mo naman pala na hindi matatapos. Bakit ipinilit mo? No? Bakit ipinilit mo hanggang ngayon, ilang taon na itong irrigation na ito? Masisira na lang, hindi pa natatapos. Di ba? Anong klase mga taong mga ito, no? Ano ba? Wala talagang malasakit sa bansa at saka mga bobo, no? Masabi natin mga bobo talaga, ang tatalino lang magsalita Yung pinag-aralan nila talaga, pang school lang talaga, hindi siya pang realidad. Yung talino nila pang school lang, hindi siya pang talaga, hindi siya pang doon lang.
Ang ginagamit nilang talino nila saka walang kakwenta-kwenta. Pero sa realidad, di nila kaya. Ito, gumawa ng irrigation. 10 years na. Sabi ni Villar, 10% lamang accomplishment nila. So, anong mapakinabangan nila yan? Tapos, paliwanag nito, ang labo. Ang tanda-tanda na, pero pang utak, parang ano. Nakainis eh. Nakainis itong ganitong hearing na nakikita natin ng kalukuhan ng mga ahensya ng gobyerno, mga kabanat na wala naman talagang ano. 10 million yun. 100 million o 5 years, di 500 million, kalahati ng project, tapos 10% ka at 6% ka. Meron pong akong solusyon na mas mabilis. Yun pong i-work out namin ngayon, ma'am. Ang sabi ko sa kanila, ganito po. Palusot na naman siya, no? Kung matapos namin yung 100 million at ma-obligate namin, siyempre naka-CBI po yan. Meron kaming mga other funds, ma'am eh. Like for example, yung na-terminate sa Balog-Balog, nasa amin ang cash. Sabi ko, pwede ba naming i-augment? Hihiramin muna namin yung cash para tapusin na namin ito. Parang yung sa highways, ma'am. Ibig sabihin, kahit 100 million lang per project every year, kung nag-start ka ng 2018, di kalahati na tapos. Diba? Oh. There's something wrong here eh. Kinumarta talaga. Problema talaga itong NIA. Sige, ma'am, tignan ko po yung mga Wrong here. tipo, yung mga for bidding na po, ipapabid po natin and I will make sure na yung releases po ay ma-accomplish kagad po. Ma-accomplish within yung sa limit ng releases. Parang there's something wrong with the system, di ba? Oh. Ayusin nyo to kasi nakakatawa to. Kasi after 5 years, 10%. Bakit after 5 years? Mas kontian natin yung project pero mas mabilis. Kinurap nga eh. Ang simple-simple yung paliwanag dyan. Yung mga inutel, yung mga tao dyan, at kurap. No? Kurap talaga. Ganun. 5 years, 10%. Ako, papayag ako. Ako, gumawa ako ng bahay. May budget naman ako, may pera ako. Tapos after 5 years, hindi pa tapos yung bahay ko. Tapos, sapat naman yung pera ko. Anong kalukuhan yan? Diba? Yung papayag dyan. Gagawa ka ng bahay. Bastante ka sa pundo. Dami kang pangbayad, no? Tapos, after 5 years, 5% lang itatapos. Ano yan? Di ka kaya magbawala dyan? Kaso lang, dahil hindi naman talaga pera nila, pera ng taong bayan, wala silang pake. Kahit kahit mamatay na lang sila dyan sa ganyang proyekto, ginawa nilang hanap buhay na eh. Ginawa nilang hanap buhay, hindi yung layunin ng mga taong ito para makatulong sa ating taong bayan, kundi para kumita talaga ng pera. Ang kumita talaga ng pera, ginawa nilang ang kanilang posisyon sa gobyerno, di ba? Tila baga sa tingin natin para mapaayos nila patakbo, makatulong. Hindi. Ang ginawa ang mga tao ito, kaupo dyan sa gobyerno, ang ginawa nila, parang ginawa nilang hanap buhay, pangkabuhayan na itong ating mga nasa yung mga ahensya ng gobyerno. Karamihan diyan. Kaya nga walang asenso yung bansa natin. Nakikita nyo, hindi nila kayang solusyonan yung problema. Di ba? Paano? Ang iniisip nila, puro sarili nila at wala na silang natupag, kundi halimbawa niyan, 10% sa loob ng 5 taon. Hindi ka ba mag-aalar? Kung ikaw bang head nitong NIA na ito, hindi ka ba mag-aalarma diyan? O teka, bakit 5% lang, 10% lamang sa loob ng 5 years? May pera naman, bakit ganun? Sino makinabang diyan? Sa loob ng 5 years nakatingga pa rin. Kailan niya matapos? O every 5 years, 10 years. O times mo yan sa 100%, o 50 years bago matapos yan. O sino di ba? Ano yung hanap buhay? Di ba? Hanggang mamatay na lang sila, andyan pa rin proyekto, hindi pa tapos. Ginawang hanap buhay nga. Di ba? Dapat umaksyon dito ang mga ating senador, no? O si President Duterte, President Bongbong Marcos, dapat umaksyon dito. Hindi yung dito, ako pag nakita mo lang na medyo may mali na, ako tanggalin ka agad eh. Baka mamaya makakapaghanap kayo dyan ng totoong taong may malasakit. Hindi yung kasi problema kasi puro recycle tayo ng ng nanunungkulan eh. Ayun ang problema sa ating bansa, mga kabanat, puro recycling eh. Tinanggal ni Pedro nung karang administrasyon, pag upo ni Juan de la Cruz, iupo na naman ulit. So, yan ang problema. Kaya hindi tayo nakakahanap ng mga taong matino na talagang
matino na may malasakit sa bansa natin na talaga sila yung uupo. Sila talagang makapag-ayos. Kaya paano? Yung ginagawa ng gobyerno natin, recycling eh. Puro paulit-ulit yung mga taong mga wala namang kwenta sa gobyerno. Ayun parang yung pinapapalik-balik. Yun gagaya nito. Diba sinabi ni ano, yung mga old, mga luma na mga kumapal ng mukha dyan, nandiyan pa rin. Dapat ganito pag ako tanggal talaga to. Ang ano yan, gagawin mo. Damay-damay yan kahit halimbawa kahit sabihin natin head dito walang kasalanan, damay yan dahil siya yung kalaking kapabayaan niya ginawa niya. Ba't papayag siya? Bakit hindi siya nagalit? Di ba? Talagang kumita. May plan, may epic yan, merong Di bawasan na lang yung project tapos tapusin. At least may pinakinabangan ng mga tao. Hindi yung lahat sinimulan tapos walang natapos. Munti mo to, ilang project to, puro 5% at 10%. Ba't puro simula? Walang natapos. Hanap buhay nga. Hindi ito pinagkitaan eh. Ako, dapat di mo na nabigyan ng budget. Dapat gumawa na Ayun lang ako ng nakakita ng ganyan. Gagawa na lang Di ako ba ng tayo, pag hindi natin matatapos, hindi na natin sisimulan. Why are you doing that? Yung mga old-timers sa NIA, bakit nyo ginagawa yun? I-explain nyo nga sa akin. Ano reason nyo doon? Ha? Ba't nyo sinisimulan na hindi nyo kayang tapusin? siyempre, kumita. Mga bihasa na. Kasi napansin ko yung sa inyo, puro study kayo eh. Oh, ano mapapala natin sa study? No, isang beses, 2.5 billion study. Sabi ko, tigilan nyo yan. Huwag na kayo mag-study. Gawin nyo lang yung kaya nyong gawin. O huwag kayo study ng study. Ano mapapala natin sa study? Hindi natin makakain yung study. Ha? Gawin na lang natin yung kaya natin gawin. Sige ma'am, sa ayos po. I-evaluate ko po kung ano yung ready for bidding na. Yan po i-concentrate natin. I-focus na lang daw Sige po. ganito na lahat sinimula tapos walang matatapos. Sige po. Iubos nyo pera natin just to make puro simula, walang tatapusin. Oh. Ha? Sige na palang ganyang mga panalita, ano? Sige, simula na lang, walang natatapos. Dapat may aksyon na ang gobyerno diyan. May aksyon na ang senador. Ano bang call nila dito? Maaari bang palitan na yung leadership diyan, no? Yung pamumuno diyan sa NIA na yan. Sa part kasi ng irrigation ito mga kabanat eh. Dapat palitan na talaga. Diyan na rin nakikita na mahina din yung ating mga senador, no? Hearing ng hearing. Ako pag may nakita ka ng mga ganun, paulit-ulit na lang. Buti sana kung isang bisis mo yan, no? Diba? Lalo itong agenda na Department of Agriculture. Agrarian Reform, pwede man, no? Tingnan natin kung anong pangalan to. Para hindi tayo itong Kawawa naman. Kaya Agrarian Reform nga, no? Department of Agrarian Reform. So, yun, no? Yun ang mga kabanat, no? Hindi ko na ito pa, no? Pinanood ko lang kasi parang nakita ko parang galit na galit dito si Madam, no? Madam Cynthia Villar. Lagi naman ito, tuwing hearing ito sa Department of Agriculture, ay talagang mainit ang ulo. Pero ang problema, wala naman talaga siyang napatunayan din. Ito si Madam Cynthia Villar. Galit na galit. Wala man lang siyang swisyo. Ano bang gagawin nito? Palitan na natin yung head ng ganitong ahensya, no? Kasi wala namang nagagawa. Gaya nito sinasabi, mismo nakikita niya kapabayaan at kakulangan at corrupt talaga pag ganun. Imagine mo, halos sa 5 years 10% lang ginawa mo. Ang pagiging corrupt kasi minsan hindi lang yung matatawag natin corrupt ka sa pera, maaaring corrupt ka sa kapangyarihan mo, wala ka nang ginawa. Sige ka na ng tulog dyan, no? Nagpasarap ka na ng buhay, wala ka nang pake, bahala ka na dyan, kung anong gagawin nyo dyan sa tapusin nyo man hindi, wala akong pake, basta ako, kumikita ako dito, natutulog ako ng masarap, na kumakain ako ng sarap, natutulog ako sa malamig. Yun ang naiisip. Dapat may aksyon ang gobyerno dito. Yung aksyon dapat yung mga congressman, senador dito. Hindi yung puro hearing, nagpapakitang gilas lang na tila baga may gustong ma-achieve, no? Tapos
Hindi tapos ng hearing. Wala ka namang solusyon. Ano bang gagawin sa mga taong ito? Nakikita mo na talagang hindi yung ang kapabayaan na sa mga taong ito. Dapat gumawa ka na ng hakbang. Diba? Dapat gumawa ka na ng hakbang. Hindi yung antayin mo pa kung ano na. Tapos, next na hearing mo, budget, ganun pa rin ang issue. Paulit-ulit. Niraise na naman ito ni, imagine mo, 5 years na ito. Ibig sabihin, halos 5 years na itong nahihiring, nakaraang budget hearing. Ano niya na naman ito. So, anong solusyon mo, Madam Cynthia Villar dyan? Hanggang high blood ka na lang, hanggang nangyayayat ka na lang hihiring, nangyayayat na sa kakahiring. Pero wala namang, ano ba solusyon dyan? Solusyon ba? Baka mamaya, ang solusyon dyan, talagang palitan yung mga tao dyan. Baka yun ang the best na solusyon. Diba? Alam mo na mga kabanat, maraming salamat see you next video.